ito yung traditional na drone, and then ito yung sa FPV drone. So paano natin papaliparin ito guys? Simple lang. Ganito lang guys. Dito sa remote na to, ibababa nyo lang tong joystick sa may right and left side. Dito guys is sa may left side, dito right side. Then aandar na yung motors niya. Ibig sabihin niyan guys is naka-ready na yung motor. Pag binitawan ko to, automatic babagsak to. So hindi pa siya lilipad kaagad or hindi pa siya magiging stable. So ang gagawin mo guys is itong sa left side, medyo itataas mo para mag-accelerate yung mismong drone. So, ganito lang guys. Ayan. Ganyan siya guys. So ganyan lang mag-accelerate sa drone. So pagka umandar na yung motors, itataas mo lang itong sa may left side. Pagka naramdaman nyo na yung pressure nya, ibig sabihin ready for takeoff na siya. Kaya stable lang siya guys. So ibababa natin konti. So yan kung paano nyo papaliparin ang traditional drone. And then next natin is itong Avata 2. So sa Avata 2 guys, start lang natin itong goggles. And then itong DJI remote 3. And then pa-power on na natin tong DJI Avata 2. So dito sa remote, ganun lang din siya guys. So drop down lang natin siya. Motor is ready. So ayan yan. Motor is ready. And then kailangan lang natin i-up tong left joystick. Ganyan lang po kadali magpa-take off ng mga drones. Susubukan muna natin paliparin tong Air 2 bago yung DJI Avata 2. So dito sa may Air 2 guys is makikita natin yung view niya dito sa may cellphone. Ganun lang tayo magpalipad ng mga traditional drone guys, napakadali lang. So guys, itong Air 2 na to is ginagamit ko for cinematic videos. So ito yung mostly ginagamit ko guys, kasi yung quality niya, and then yung sa signal niya guys, maganda-ganda yung signal niya. So yun, sa isang battery nito umaabot siya ng 34 minutes. Yun yung max flight time niya. Pero madalas umaabot lang siguro ng mga 28-29 minutes. Yun yung ginagawa ko guys. So susubukan naman natin tong Avata 2 guys. So guys, dito naman sa Avata 2 is goggles yung gagamitin natin. So let's G. Motors on. Then tataas lang natin konti yung sa my left joystick. Ready for takeoff na yan guys. Let's see. I give in to the lesser
satisfied. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. And go. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. So ayun guys, dito ako nagsimula magpalipad ng Avata 2. So ito yung motion controller niya. So dito ako nag-start magpalipad nito. Okay din naman siya, and then yung mga gap ng mga sa mga puno is mas madali siyang kontrolin dito, unlike dito sa remote control na medyo mahirap pa siyang kontrolin. Ganun. Pero practice lang tayo. Ginagamit ko yung stimulator guys na lift off. Yun ang gamit ko para mag-practice nitong remote control niya. So mas prefer kong gamitin ang remote control kasi nga nakasanayan kong gamitin. Dito guys, masasabi ko quality. Maganda yung quality niya, and then yung stabilization niya. Although yung Air 2 may stabilization na rin siya guys. So yung quality niya for cinematic, ganun guys. Ito talaga is fly like a bird yung dating. So ayan guys, dito sa Air 2 may mga built-in features na rin siya, like yung circle, drone, ganun guys. So meron na rin siya dito, mga rocket, yun yung mga features na meron siya. Then dito naman guys is yung features na kung tawagin ay easy acro. So yun yung meron dito. So yun yung pagkakaiba nila guys. Kung papipiliin ako, both ang pipiliin ko kasi may mga pagkakaiba siya in terms sa pagpapalipad, saka yung experience magkaiba. So yun, pero both drones are okay guys, quality yung dalawa.